Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw pa rin ay nakatutok sa Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Arwel Mendoza at tayo'y dadako na sa Patok na Negosyo segment na kung saan atin pong makakakwentuhan ang ating mga matatagumpay na Entrepinoy at Entrepinay. At katuwang po natin every Monday ang ating mga kaibigan mula po sa Business as Mission Philippines na kung saan hatid po sa atin ang mga makabuluhang talakayan na may kinalaman po sa ating pagbe-business. At tayo po ay nasa lalawigan ng Davao at ang ating mga successful entrepreneurs dito sa kanilang lalawigan ang siyang ating makakapanayam. And this morning, hindi lang isa, kundi dalawang negosyante, mag-asawang business owners ang ating makakakwentuhan. Kaya i-welcome na po natin ang owners ng Davao Bioskin Tech Lab at ng Beck and Jerry's Food Manufacturing. Atin pong i-welcome sina Mr. Jerry and Ma'am Victoria Evangelista. Magandang umaga po and welcome sa Entrepinoy Espesyal. Magandang umaga, Arwel. Magandang umaga din. Ayan. Magandang Madayaw, araw po. Davao. Ayun. magandang araw po sa inyo. Ma'am and sir, thank you po for joining us today. Alam namin na marami kayong pinagkakaabalahan sa negosyo, pero kayo po ay naglaan ng oras para po sa ating mga kaagapay. Pero bago po natin simulan ang ating kwentuhan ngayong araw, baka meron po kayong gustong batiin or personal greetings po. Yeah, binabati ko yung mga tiga Bioskin and Beck and Jerry at ang aking mga anak, si Martin and si Nicole. Especially yung apo ko, si Oli. Ayun. Hello po sa inyong lahat. And yung nanay ni Oli, si Darling. Ayan. Hello po sa inyo and for sure nakikinig na at nanonood sa ating programa. At kayo po ang nagmamanage ng Davao Bioskin Tech Lab and Beck and Jerry's Food Manufacturing. So unahin muna natin itong Davao Bioskin. Ano po ba ang nature ng negosyo? Ano po ang inyong services na ino-offer sa ating customer? Okay, ang Davao Bioskin is into plant-based skincare manufacturing. Ibig sabihin, nagtotol packing kami at saka nagko-contract manufacturing kami ng mga skincare products para sa mga other companies. Kasi pwede ka magpagawa ng sarili mong skincare na paglabas nun, brand mo na. Oh. So tawag namin dyan other term is private label. Private labeling. So selling and marketing na lang ang kailangan. Yeah. So you So have the kami na products, bahala dun sa- the materials, Yeah. at ang gagawin na lang ng ibang business Magbebenta na lang. ililabel na lang na sa kanila yung brand na yun. Yeah, pati labeling sa amin na yun eh. Oh. Pati pag-develop ng mismong product. Okay. Kasi pwede ka magpa-benchmark sa amin kung anong product yung gusto mong ipagawa. Mhm. And even yung formulation Yeah. nung gagamitin nating material. And you also have itong Beck and Jerry's Food Manufacturing. Ano naman po ito, Ma'am So, Vic? ano yan? Yung name, galing talaga sa amin. Yeah. So, that's plant-based also na food chain. So, meron kaming restaurant and then meron din kaming manufacturing ng mga beverage like coffee and juices. So, plant-based pa din siya. Yeah. And these are all plant-based. Yeah, plant-based. Paano po kayo nag-come up sa ganitong klaseng negosyo? Sa akin, ang backstory, yung history ng Beck and Jerry because I'm a cancer survivor. So, okay. nag-umpisa yan na mag-formulate ako ng sarili kong food because na-restrict ako sa pagkain ng meat. So, kaya naging plant-based formulator ako. So, mismo yung pagkain na kinakain ko, ako yung gumagawa. So, that's 14 years ago.
So, 14 years na akong survivor. Survivor. Praise God for Survivor. that. Yeah. That's the reason bakit naging plant-based din yung Bioskin. So, pati skincare namin, naka-plant-based din lahat. Yeah, and I thought ang plant-based lang ay limitado lang sa mga pagkain. Kasi sa mga restaurants natin ngayon, 'di ba? Halimbawa, isang burger chain, meron ng plant-based na burger. Pero even pala sa ating skincare, ginagamit na rin natin yung plant-based materials Yeah, natin. because nung during the time na nagkaroon ako ng cancer, nag-vegan ako for a while. So, lahat ng ginagamit namin is may compassion. Yeah, So, so lifestyle change talaga. yeah, oo. At para sa mga kaagapay nating health conscious dyan, Yeah. pwedeng dapat na rin mag-switch sa pagiging vegan, Dahil Not malaki vegan ang... oo, mahirap kasi din gawin yun eh. Yes. Lalo Kasi na nakasanayan lifestyle. mo. Opo, nakasanayan Lifestyle yan eh, magmula sa ginagamit mo. But considered na lang natin na sa plant-based. Yes. At bago po kayo magsimula sa negosyo, kayo po ba, Sir Jerry and Ma'am Beck, naranasan nyo rin pong maging empleyado? Yes, oo. For almost 8 years. 8 years. Nasa pharmaceutical, kaming pareho actually. Oh, okay. So talaga may background po kayo sa medicine. Yeah, pharma na pero kasi iba naman yung skincare tsaka yung food. Kaya ganun. Kayo po, Ma'am Beck? Yeah, the same halos kami. Pero sandalian lang ako. But mas matagal ako sa Avon, skincare. Skincare talaga. At nung sinimulan niyo po itong mga negosyo po ninyo, may mga taong nag-impluwensya po ba? Ano po ba ang main reason bakit po kayo nag-venture into business? Actually, nag-start talaga to dahil sa kanya. Nag-start siya with direct selling company sa Avon nga. No? Then, until such na nakapag-join kami ng kami dalawa na. Direct ng isang selling. direct selling company. Then, after a while, nagtayo kami ng sarili namin direct selling company. So, dumating din yung time sa amin na naibenta namin yung direct selling company na Actually, yun. marami ring, for how many years kaming nagkaroon ng direct selling company? So, we have 35,000 members and Distributors, distributors. bale. During that time. Yeah. During that Dami time. nun, Yun talagang naging, Magaling siyang mag-recruit eh. Talaga. Recruiter pala si Sir. So yun yung naging umpisa namin. Then nung nabenta namin yung direct selling, i-separate namin yung manufacturing. Kasi marami nagkagusto ng product namin. To the point na sabi nila, pwede pa kami magpagawa ng the same product but ibang brand. Doon kami nagkaroon ng notion na pwede, why not? Bakit hindi natin extend yung business into contract manufacturing na? Sa Davao, parang kami yung pinakauna. Kayo po ang Pagdating, pioneer. kami ang pioneer Sa contract manufacturing. Oh, okay. Because wala pa noon sa Davao na nagpa-private label. So kami talaga yung kilala, ang Bioskin. At yung scope po ng inyong business, ito po ba ay nationwide? Umabot na rin ba ito worldwide? Gano'n na po kalawak? Ngayon, yung aming product, nakarating na din kami ng Malaysia and then UK. So, Saka US. US. US and Canada namin, bale. Wow. so nailabas na namin yung product. And praise God for that. And now, you're celebrating your 20th year in the business. And by His grace, talaga nagpapatuloy po kayo sa inyong Yeah. pagnenegosyo. And pagdating po sa negosyo, in business, darating talagang panahon na kung saan kayo po, mga magulang na rin, meron na po kayong anak. Bilang isang business owner, mahalaga talaga na meron tayong succession plan kung tawagin. Yeah. Kasi darating talaga sa panahon na kailangan nang ipasa ang ating business sa next generation. Pwede natin itong paghandaan, kaya mas maigi na ngayon pa lang, as early as now, on your 20th year, meron na tayong plano how to pass the baton. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon. At ito po yung ating pagtutuunan ng pansin ngayon, mga kaagapay. At ito po ay hango sa ating BAM workbook. At ang ating po pag-uusapan ay may kinalaman po sa business transitions to the next generation. Passing the baton sa susunod na henerasyon ng ating pagnenegosyo. So, as business owners, Sir Jerry and Ma'am Beck, gaano po kahalaga ang pagpasa ng baton sa susunod na leaders ng inyong business? Bakit mahalagang paghandaan po ito as early as now? Actually, napaka-importante talaga niyan kasi that would determine the existence of your business in the next generation. Bale. So, in fact, as early as
bata pa yung mga anak ko, elementary pa lang, part na ng training nila yung ma-expose sila doon sa business namin. And Baga parang yun ang playground nila. that's right, yun tama yun. Yun talaga yung parang direction na ginawa ko, bale. Kasi nakita ko yung mga Chinese friends ko ba Aha. noon na ang parang pinaka-playground nila yung hardware, yung tindahan nila. That's So ganun yung talagang training namin hanggang sa nag-high school sila. After ng klase, diretso sa opisina hanggang sa nag-college. Talagang part yun ng curriculum nila, bale, na pagkatapos ng pasok, diretso ng opisina, trabaho talaga. Kaya ganun. And Ma'am Beck, kamusta po yung pagtanggap ng inyong mga anak? Kasi at their early age, si Sir Jerry talagang tinray niya na ang inyong mga anak sa pagnenegosyo. Bot naman kami. Ganun yung ginawa namin. So, doon na, para matanggap nila, so doon, bibili kami ng mga toys nila. So, doon na sila naglalaro. Okay. Kasi para nababantayan din namin sila. So, lahat ng ginagawa nila, natitrain din namin sila dahan-dahan. At hanggang sa lumaki sila, at nakapagtapos ng pag-aaral, andun pa rin yung kanilang desire na makapagnegosyo. And right now, ito pong inyong mga anak, ano po ang role nila or involvement po sa inyong negosyo? Si Martin ngayon, siya yung head ng sales. Si Nicole naman, siya yung head ng marketing, bale. So, ganun na yung involvement nila ngayon. But is there a time itong inyong mga anak nagsabi sa inyo na, Mom, Dad, parang hindi ko gusto. Parang may iba akong gustong endeavor na gustong tahakin. And paano po yung naging response nyo towards that? Actually, sa totoo lang, si Martin gusto talaga magpiloto nun eh. So, yun talaga yung dream niya, bale, no? Si Nicole naman, hindi niya pa, nung time na yun, hindi niya pa talaga gusto. Hindi niya pa talaga alam kung ano yung gusto niya, bale. So, totoo yun. Isa siguro sa tingin kong mali namin, bale, is Inilit mo sila. para bang napilitan sila dahil Nagsawa. parang nabuta sila ng sawa. Yes. Kaya gano'n. Talagang dumating sila sa point na hindi kami... Gusto nang tumakas. Gusto nang... Yeah. Okay. Hindi nila gusto yung short yung ginagawa nila, bale. Talagang yan. Kasi di ba may mga anak na parang, yun nga, napipilitan, nasasakal dahil Naumay. nauumay, at the same time, nakakaramdam sila ng pressure. Yeah. Kasi inaasahan sila ng magulang na kayo ang next generation nitong negosyo. Napagod sa kasi sermon. So, gustong humiwalay na. And how did you deal with that po? Paano niyo po kinausap or napaunawa sa kanila na ito, ano yung dapat nilang gawin patungkol dyan? Sa totoo lang, ang dami namin ginawa eh. Isa doon issue, syempre, pinag-aral namin sa magandang school. Pinag-aim mo. And in fact, pinag-aim ko pa si Martin. So talagang nakagraduate ng aim yun. Na kung tutusin, hindi ko na-expect na makakagraduate dahil kapareha ko lang din na school bukol yun eh. Pero natapos niya. Sabi ko, wow, interesado talaga tong. Sabi niya, instead na magpiloto ko, dito tayo mag-invest kasi makakatulong to sa business. So yun yung naging parang umpisa, bale. Pero sa totoo lang, hindi ganun yung naging resulta. Yeah. Hindi pa rin kami naging align. Nag-attend pa nga kami ng isang for family, yung succession planning. Yes. Ginawa namin yon. Marami kaming ginawa para ma-convince lang sila. Even nagpa-ISO kami. Para yung Certification. Grabe yung mga trainings na pinapa-attenda namin sa para kanila. maka-adapt lang sila. Para maka-adapt lang, tapos Maging inisip namin, align. maka-align talaga sa amin. Yeah, oo. You're on the same page ng pagbe-business. And right now ngayon nga bilang mga magulang ay nakikita nyo rin yung improvements at paano nagiging mas maayos na negosyante ang inyong mga anak dahil may mga values po kayong ipinasa sa kanila. And now, pagdating dito sa business transition, how is it important na ang next generation ng mga business leaders sa inyong kumpanya merong takot sa Diyos at nai-import natin yung biblical values? Yun yung pinaka-magandang nangyari. So, Actually, totoo, very important talaga yung spiritual alignment Yes. mo at saka ng mga tao mo, bale. And of course, pati na rin sa mga bata.
Very important talaga yon. Mhm. And the reason bakit importante yon kasi sa totoo lang, sabi ko nga, ang dami na naming trinay eh. Yeah. Sa sobrang dami namin trinay, wala pa rin nag-workout. Yeah. So, ibig sabihin, hindi pala dapat manggaling sa'yo. Kay Lord lang pala dapat manggaling. Yeah. And that's the reason, isa yun sa mga criteria namin ngayon. Even sa pag-hire ng tao, hindi kami basta-basta nag-hire ngayon ng kailangan, ang first question talaga ng HR namin, Kung Christian ka. hindi naman Christian, but willing ka bang magkaroon ng personal relationship kay God? Wow. Yun ang unang question niya. Pag siyempre tatanungin, sasagutin ng aplikante, sabi niya, paano po ba yon? Sabi niya, willing ka bang mag-attend ng Bible study sa amin araw-araw? Wow. Hindi lang weekly ito, ha? Yeah. Araw-araw yun. Every day. Kailangan from, dati kasi, binibigyan lang namin ng once a week. So, naging 30 minutes per day. So, ngayon, naging 1 hour a day na. So, nire-require talaga namin silang mag-attend para, kasi yun yung nakita namin na mas maganda pa sa ISO. Totoo yan. Totoo talaga. Mas maganda pa sa ISO kasi yung nakikita naming changes dun sa mga tao, malaki. Especially sa mga anak namin. Totoo yan. Kasi ang skills, madali lang naman matutunan yan. Yeah. Pero yung values, yung ini-instill nating values, it takes time at grace ng Panginoon. And you're joining BAM, kayo po ay part ng Business as Mission. Paano po nakatulong ang BAM Philippines sa inyong mag-asawa, business leaders, para mas maunawaan nyo o mas maintindihan nyo po yung kahalagahan ng business transition para po sa ating next generation of business leaders? Ma-remember ko, May 8, that was actually a month after nung pagdating namin galing ng Steps of Pole. In-announce ko sa mga tao, sabi ko sa mga tao, meron akong i-announce sa inyo. Tapos sabi nila, ano kayo, nagdagaano sila kung ano mangyayari. Sabi ko, hindi na kami ang may-ari ng kumpanya. Sabi ko, may-ari na nito is si Lord na. Sabi ko ganon. So, after a month, which is June 8, nakapag-attend kami. First time ko nakapag-attend ng BAM. Doon ko na validate na tama pala talaga na pinagkatiwala lang sa amin yung negosyo to. Hindi, steward lang kami ng negosyo to, bale. And napakalaki nung impact ng BAM doon dahil sabi ko, na-inspire kami doon sa mga speakers during that time eh. And nakita namin na, wow, posible pala to na pwede namin gawin. At kasama natin yung mga bata nung time na yon. So, pina-attend na din namin sila. So, Kamusta po after attending conference po or fellowship sa BAM? yung dahan-dahan, nakikita mo sa kanila yung interest na ngayon sa business. Kasi dati nun, alam mo ba, na inisip namin na ibenta na lang yung kumpanya. Oh, it is because walang... Walang interest. Hindi namin nakikita yung interest nila eh. Oh. So sabi namin, Naghanap kami ng bibili ng company. doon namin na-realize na iba pala talaga yung plano ni Iba Lord. pala yung plano ni Lord. Bakit pinangunahan natin yung plano niya? Yeah. Ikaw yung nagbebenta, hindi naman ikaw yung may-ari. Di ba? So, ang nangyari nung hindi namin ibinenta at yung mga anak namin, nagkaroon na pala sila ng interest. So, dahan-dahan ngayon, sila na yung interesado, sila ngayon yung naiiwanan namin pag wala kami. And with that, dahil pinagkakatiwala nyo na unti-unti yung negosyo po ninyo sa inyong mga anak, ano yung mga words of wisdom nyo po sa kanila, lalo na sa mga crucial decisions sa pagbe-business or even sa mga responsibilities po nila? Ano po yung mga binibigay nyo pong wisdom sa kanila? Kasi pagdating sa pagninegosyo, talagang darating ka sa punto na kailangan mong magkaroon ng isang mabigat na desisyon para sa kapakanan ng iyong mga empleyado at negosyo. Ako, sa amin, ginagawa talaga namin na kailangan lahat ng magpa-consult ka muna kay Lord. Tama. So, hindi pwedeng mag-decide ka sa sarili mo lang. Kailangan i-consult mo muna sa kanya. Pag-pray mo muna, bale. Lahat ng whatever decision na
ano mo. Kasi magkukos ng malaking impact yun eh. Hindi lang sa'yo, but sa ibang tao rin. Kaya ganon. Ma'am Beck? Yeah, sa akin kasi noon dati, decide lang ako ng decide. Kaya maraming pagkakamali. Tsaka lahat ng decision noon, i-consult nila sa akin. Ngayon, ginagawa namin, tulad ng sinabi ni Jerry, pag-pray muna natin. Ask muna natin kay Lord kung ano yung answer niyan bago tayo mag-decide. So, nagbibigay na kami ng time kasi noon, laging nagmamadali eh. Bilisan natin yan kasi parang laging may hinahabol. Yeah. So, ngayon, nag-change na. Wow. And praise God for that. At isa rin sa mga titignan natin bilang isang negosyante, babantayan natin, first and foremost, yung ating karakter. At kakibat yan yung integrity. Now, bilang mga business owners, paano niyo po naipapasa sa inyong mga anak yung importansya o kahalagahan ng pag-maintain ng integrity sa pagnenegosyo? Yung mga bata kasi ngayon, iba kasi mga ugali ng bata ngayon, di ba? Generation na kasi Generation na kasi yan ng Gen Z. Millennials. So, mas more ang nila dun sa influence ng mga kaibigan. So, ngayon, hinanapan namin sila yung, syempre meron na kaming D group eh. So, yung mas makakapag-influence sa kanila, syempre, yung kapwa nila na nasa community. Yes. So, mas magiging malaki yung influence nun pagka meron silang group of Christian din. Kasi yung values nila, hindi rin naman, kahit sabihin namin yan sa kanila everyday, may mga kaibigan yan na pinapakinggan nila. So, mas nakita namin na yung changes, pagdating dun sa hindi na labas ng labas, yung mga party every night, wala na silang ganon ngayon. Mas gusto na nila na mag-attend ng mga event na yung spiritual, mag-grow sila. Yeah. And also sa panahon natin ngayon, yung social media, isa yan sa mga dahilan kung bakit minsan nababago yung ating perspective. Lalo na sa ating mga kabataan. Sir Jerry, sa inyo, paano nyo po natutulungan yung inyong mga anak na manatiling intact, nakafocus sa biblical perspective than sa mga nakikita natin online? Kasi ang daming contents ang daming mga articles, ang daming nakikita sa social media. Actually, kung may D-group kami, may D-group din kaming sa family. So, once a week meron kaming D-group. Kasi everyday kasi ang Bible study namin sa factory tsaka sa opisina. Pero, since araw-araw yon, kasama rin sila doon sa araw-araw na Bible study namin. So, yung sa amin lang na family, meron kami sariling Bible study namin sa bahay na once a week. And yun, malaking bagay yon sa kanila na yung ma-retain yung biblical values. Yeah. Kasi nga, from there, nakikita nila na ano yung mga dapat nilang sinusunod based on do sa truth about the Bible. At para po sa ating mga taga-subaybay ngayon na katulad po ninyong negosyante na nasa punto na rin sila ngayon ng succession planning, based from your experiences, how is it important to seek God's guidance in choosing and preparing the right successor? Sa akin, God first. Early pagising mo pa lang sa umaga, wag ka munang mag-una ng trabaho or ng cellphone. First, read the Bible. God first. At walang magiging mali. Unahin mo muna si God sa lahat ng bagay. Totoo yun Pag mas marami yung time mo para sa Kanya, everything will be provided Everything will fall into places pag siya talaga yung inuna mo. And that would make yung eternal investment. Yeah. Totoo yan, eternal investment. That's why kailangan nating unahin lagi ang Panginoon. At reminder nga sa atin ng Matthew 6:33 na seek first His kingdom and His righteousness. At si Lord yung bahala sa atin. And kayo, for sure, kayong mga magulang proud parents kayo sa inyong mga anak. This is the time to address or magbigay ng mensahe sa inyong mga anak na nakikita niyong successor sa inyong negosyo. So ano po yung mensahe na gusto niyo pong
ibigay sa kanila? Ikaw muna. Ikaw muna. Actually, para sa akin, walang imposible. Basta para kay Lord. Basta inoffer mo kay Lord lahat, dinedicate mo sa Kanya lahat. Walang imposible na turn over. Ibig sabihin, na lahat ng issues or concerns or trials and tribulations mo, bale, pag inoffer mo sa Kanya talagang bibigay niya. Yes. Bale sa'yo. Ma'am Yeah. Beck? The same pa rin ako. God first. Unahin mo, God be the center of your life. And everything, best will follow. And bilang mga magulang, ano po yung dreams po ninyo? Ano pa po yung mga pinapanalangin nyo para sa inyong mga anak as they manage in the future ang inyong business? Sa akin, sana mapalaki namin yung ministry. Hindi lang of course within our company, but also outside our company, bale. Sa company, kung mapapalaki namin lalo yung company, syempre mapapadami namin yung empleyado. And mapapadami namin yung empleyadong mapipilitang sumunod kagad kay Lord, di ba? Mas madali yung pagkonbinsi nun eh. Totoo po. Di ba? So, of course, pag napalaki namin yun, mapapalaki din namin yung outside ng company namin, bale. Which is yung mga friends namin and future friends pa namin. Ito nga yung tinatawag natin na kingdom mindset. Na yung negosyo natin ay hindi lang para sa atin, hindi lang sa ating welfare, kundi itong negosyo natin ay ginagamit din natin for His glory, for His ministry. And how is it important na ang negosyo ay ginagamit natin para po sa kaluwalhatian ng Panginoon, Ma'am Beck? Ano kasi yan pagka ginagamit natin, nakaka-help tayo sa spiritually, sa mga kapwa natin, lalo na sa amin na maraming lumalapit sa amin ng mga startup. So, na-share namin sa kanila yung ginagawa namin. Naaabutan nila kami every morning na nagba-Bible study. So, yun yung pinaka-important, yung ma-share mo yung good news. Sayang din yung influence na meron ka na right now. Yes. Nakapag-recruit nga siya ng... Oo nga. sabi Paano kang hindi namin makipag-recruit, di ba? Kay Lord. Kung nagawa namin yung mga distributors na ma-recruit namin, how much more para kay Lord, di ba? Diba? Oo. And this time, yung goal na natin para po sa glory ng Panginoon. Yeah. And with that, Ma'am Beck and Sir Jerry, salamat po sa pagbabahagi ng inyong journey sa pagbe-business. And we pray na patuloy pa pong pagpalain ng Panginoon ang inyong negosyo. Ganun din po ang inyong mga anak na magiging successor ng inyong company. Kaya mahalaga po sa ating business na meron po tayong tinatawag na succession planning. At mahalaga po na ngayon pa lang, idalangin nyo na po sino ba ang pwedeng magpatuloy ng inyong ginagawa sa pagnenegosyo. At makapangyayari lang yan, makakapag-desisyon lang po tayo ng maayos kung if we will seek God's guidance. Dahil isang malaking desisyon ito na gagawin natin sa pagnenegosyo. At katulad po ni Ma'am Beck at ni Sir Jerry, sila po ay nag-rely lamang, dumepende lamang sa Panginoon. And indeed, si Lord in-orchestrate niya ang mga bagay para sa kanilang mga anak, ma-inculcate din sa kanilang isip at puso na sila ang tinawag ng Panginoon para magpatuloy ng negosyo. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo and God bless you. Maraming salamat. Thank you. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam sina Mr. Jerry and Ma'am Victoria Evangelista, ang owners po ng Davao Bioskin Tech Lab at ng Beck and Jerry's Food Manufacturing.